Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Nelia dito sa ating dulang Love and Memories. Nagkasagutan kami ni Buddy sa araw na yon, pero hindi ko inaasahan na nasaktan ko ang damdamin niya sa masasakit na salitang binitiwan ko. Kaya sinabi niya kay Ditas ang nangyari at agad akong kinausap ni Ditas na walang kasalanan si Buddy. Dahil sa pakiusap ni Ditas na yon na magpartner sila sa sayawan, hindi ko akalain na naghanap sila ng ibang tirahan. At nakapasok siyang gasoline boy at nagpaalam kay mama. Kaya sinundan ko siya doon sa gasolinahan at kaya pala wala sa bahay nila si Titas. Nandito siya at nag-uusap silang dalawa ni Buddy. Aalis na lang ako para hindi ako makaistorbo sa kanilang pag-uusap. Siguro, may relasyon na silang dalawa. Nakakainis. Ngayon alam ko na wala akong silbi kay Buddy. Wala na akong pag-asa para ligawan niya ako. Wala na. Nakita nila ako. Hindi ako lalapit sa kanila. Alis na ako. Nelia! Sandali lang! Si Buddy, tinatawag niya ako. Pero hindi ako lilingon. Kunwari, hindi ko narinig. Bibilisan ko pa ang paglakad ko. Nelia! Sandali lang! May sasabihin ako sa'yo! Nelia! Hindi ko siya papansinin. Hindi ako titigil. Tutuloy na lang ako sa panging paglalakad. Ha? Diyos ko! Si Buddy! Nasagasahan yata! Kung ba mamatay ka, huwag ka nung naman! Ay, salamat. Hindi pala nasagasaan. Akala ko, muntik lang pala. Mabuti pa, lalayo na ako dito. Hindi ko siya papansinin. Tutuloyan lang ako sa aking paglalakad. Mabuti na lang nakapagpreno yung driver. Kung hindi, nasagasaan ka na. Oo nga, Ditas. Hindi ko na nahabol si Nelia. Hindi ako nakita. Sinilit ba talaga ang nakita mo? Baka hindi siya. Baka kamukha lang. Siya talaga yun, Ditas. Hindi na niya ako pinansin. Lumingon pa nga eh. Kaya alam ko na siya yun. Siguro, galit pa rin siya. Ayan mo munang lumipas ang galit niya sa'yo. Hindi bali at naipaliwanag ko na sa kanya. Kaya hayaan mo lang at maiisip niya na nagkamali ng akala. Sana nga, Ditas, maunawaan niya ako. At pagpasensyahan dahil di ko siya naisayaw noon. Ang mabuti pa ay kausapin mo na lang sa ibang araw. Oo, Ditas. Talagang yun ang gagawin ko para malinawan ang lahat at nang maintindihan niya ako. Siguro, nakita niya tayo na nag-uusap. Kaya nainis na naman. Pero huwag kang mag-alala. Tutulungan kita na papaliwanag sa kanya. Asan na kaya si Delia? Sabi niya,
Pupuntahan lang niya si Ditas. Dako, baka gumala na naman ang dalawang yun. Sada hindi masyadong gabihin si Delia. Dahil delikado doon sa daraanan niya. May mga standby at mga adik pa naman. Diyos ko, iligtas po ninyo ang anak ko. Kailangan na umuwi siya na ligtas sa kapahamakan. Talagang nag-aalala na ako hanggat hindi pa nakakauwi si Delia. Hindi ko naman makontak. Baka lobat na siya. Kung alam ko lang kung nasaan siya, ay susundan ko sana. Pero hindi ko alam. Naku anak, umuwi ka na para hindi ako magka-problema. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Andito ba si Nelia? Pwede ko ba siyang makausap? Ay, dako, Noel, iho. Ito nga at natatarantan ako dahil hindi pa nakakauwi si Delia. Kanina pang umaga umalis, pero gabi na ay wala pa siya. Hindi niyo ba matawagan sa cellphone niya? Ay, hindi nga eh. Baka lubat ang cellphone niya. Mabuti sana kung kasama niya ang kaibigan niya at hindi ako mag-aalala. Teka lang, Aling Aida. Baka makung natin ang kaibigan niya. Dahil may cellphone yun. Kailangan tawagan natin siya. Sige, iho. Kung alam mo ang number niya, pakitawagan mo. Para alam ko na nandoon sa kaibigan niya. Opo, Aling Aida. Sandali lang at kukontakin ko pa siya. Sana makausap ko si Ditas para malaman natin kung kasama niya si Nelia. Naku, natatakot na ako, Duel. Bakit wala pa si Delia? Nasaan na kaya siya? Ano? Hindi pa umuwi si Nelia dyan sa bahay nila? Hindi ko siya kasama eh. Dahil may pinuntahan pa ako. Baka sa ibang kaibigan ninyo, pwede bang tawagan mo sila para lang malaman natin kung kasama nila si Nelia. Sige Noel. Kung na ang bahalang kumontak sa iba pang kaibigan niya, baka kasama niya sila. Pakiusap lang, Ditas. Dahil masyado nang nag-aalala kasi yung mama niya eh. Dahil kanina pang umaga umalis daw. Ngayon, gabi na. Wala pa siya. Ganun ba? Naku, saan kaya gumalang babaeng yun? Di man lang tumawag sa cellphone niya. Ang sabi ng mama niya kasi baka nalubat ang cellphone niya. Kaya hindi siya makakontak. O sige Noel, at kukontakin ko na ang aming mga kaibigan para malaman ko kung nasaan si Nelia. Bye! Duel. Nakontak na ba lahat ni Dita sa mga kaibigan nila? Asan na ba si Delia? Yun namang uling nakausap niya si Nelia eh. Umuwi na raw si Nelia dito. Dahil gabi na, pero bakit hanggang ngayon wala pa siya? Yan nga, Duel. Kinakabahan ako kung nasaan na si Delia. Baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Huwag ko kayong magalala. Huwag ko kayong mag-isip ng ganyan, Aling Aida. Manalangin kayo na sana. Makaiwas siya sa anumang kapahamakan. Ang mabuti pa, Duel, samahan mo ko. Pumunta tayo doon sa paradahan. Baka wala nang basak yan si Delia. Kaya sunduin na lang natin
para hindi na siya harangin ng mga masasamang loob. Sige po, Aling Aida. Kung yan ang gusto niyo, subukan natin na sundin dun sa paradahan. Baka sakaling naghihintay pa siya ng masasakyan. Oh, sige, Noel, iho, halika na. Para maabutan pa natin siya doon sa paradahan. Baka natatakot na yon dahil gabi na. O sige, Teta, gamitin lang natin ang kotse namin para madali tayong makarating sa paradahan. O Ditas, bakit ka napatawag? Ano bang problema? Ikon kasi, buddy. Nagabihan si Nelia. Baka kung ano nang nangyari sa kanya at nag-aalala na ang kanyang mama. O Ditas, pupuntan ko na doon sa paradahan. Baka maharang pa siya ng mga istambay o kaya mga adik doon. Kailangan na may magtatanggol sa kanya. Oo naman. Di ba? Minsan mo siyang pinagtanggol dahil binastos siya ni Noel at sinuntok ka ni Noel. Pero nabugbog mo naman siya, di ba? Bakit? Naikwento ba ni Nelia sa iyo yan? Ang nangyaring yan? Oo naman. At ibinibida niya ang nagawa mong kabayanihan. Kaya hangang-hanga siya sa'yo. Pero nainis lang dahil hindi mo siya isinayaw noong kaarawan ko. Yan nga Ditas Kaya nagalit siya sa akin. At naglasing pa siya. O sige na, at pupuntahan ko na si Nelia doon sa paradahan. Baka nandoon na siya. Alam mo ba, Kanor? Parang biglang kumaba ang dibdib ko. Hindi ko maintindihan. At ang naiisip ko ay si Buddy. Nako, Siyang. Bay, huwag kang mag-alala sa anak natin. Lalaki yun. Kaya niyang ipagtanggol yung sarili niya. Ewan ko ba, Kanor? Basta nag-aalala ako Bakit ganito ang aking nararamdaman? Hindi naman ako dating ganito Nako, ikaw naman kasi lagi mong iniisip yung anak mo Hayaan mo lang at nag-aaral para hindi naman siya mag-alala sa atin. Hindi ko nga maiwasan. Dahil biglang kumabog ang dibdib ko. Anong magagawa ko? Nako, ang mabuti pa magpahinga na tayo. Dahil napagod ka kanina dahil naglaba ka at nagulis dyan sa bakuran. Pero hindi pagod itong nararamdaman ko. Basta kinakabahan ako na hindi ako Siyang, huwag ka lang mag-isip ng kung ano-ano yan. Ipanatag mong kalooban mo at lagi mong ipanalangin na sana ligtas yung anak natin. Halika na, matulog na tayo. Nakatulog na si Kanor. Pero di pa ako dalawin ng antok. Ano kayang ibig sabihin nito? Ano na kaya ang kalagayan ni Buddy? Hindi bale. Bukas ay sasama ako kay Kanor na dalawin namin si Buddy para malaman ko kung nasa mabuti siyang kalagayan. Sana wala siyang nararamdamang sakit para maging malakas ang isipan niya at katawan at makapag-aral siyang mabuti. Nako, sana umaga na para makapunta na kami ni Kanor doon sa tinitirahan ni Buddy. Siyang, bakit hindi ka pa matulog? Mapupuyat ka niyan. Sige na,
Matulog ka na. Nakatulog hindi lang pa ako. kasi ako'y naantok eh. Kaya matulog ka na. Hayaan mo, pag inantok ako ay hihiga na rin ako. Nakatulog lang nga ako itong muling nagising. Sige na, umiga ka na. At sigurado akong makakatulog ka na rin yan. Sige na. Oo, Kanor. Huwag mo na akong pilitin na matulog. Dahil hindi pa nga ako inaantok eh. Sige, ikaw bahala. Para mawala sana yung pag-aalala mo. Baga tayong pupunta kina Aida bukas para malaman natin ang kalagayan ng anak mo. Para hindi ka na magproblema dyan. Ay talaga, Kanor. Dapat pa nga sana madaling araw na tayo aalis para hindi mainit sa biyahe at nang makarating tayo kaagad doon kina Aida. Sige na, matulog na tayo at antok na ako. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Oh, Noel, malapit naman tayo sa paradahan. Medyo bilisan mo dahil kinakabahan ako. Baka kung ano nang nangyari kay Delia. At di ba nakakauwi? Paling Aida, huwag ka rin mag-alala. Ilang sandali lang makakarating tayo sa paradahan. At sana, madatnan natin si Nelia doon sa paradahan. Kung may sakaling masasalubong tayong tricycle dito, magtatanong tayo, baka sakaling naisakay na si Nelia. Sige Noel, gawin mo. Dahil sobra na ang kaba ng dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Aling Nelia, ipanatag nyo lang yung kalooban ninyo. Huwag kayong masyadong kabahan. Malapit na tayo. Ganun ba? Talagang gusto ko na makita si Delia para alam ko kung nasa mabuti siyang kalagayan. Sana nga po, Aling Nelia, walang masamang nangyari sa kanya. Dahil alam naman ninyo kung ganitong gabi talagang delikado. Sa tulad ni Nelia. Baka matsimpuan pa siya ng mga adik. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. Nagabihan tuloy ako sa pagpunta ko sa mga kaibigan namin. Yung iba, hindi ko nadatnan sa bahay nila para humingi sana ko ng payo tungkol sa problema ko. Talagang masama ang loob ko dahil yung lalaking tinitibok ng puso ko, si Ditas ang pinapansin, hindi ako. Nakakainis. May mga lalaki ang makakasakaya mo. Hindi ako dadaan dyan. Hoy, wala ka naman tatakpan dyan! Sige! Hilahin nyo! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo! Tulungan niyo! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Nangyari kayo! Pagkialimbero ka lalaki ka, ito sa'yo! Bakit? Diyos ko, tulungan niyo kami! Tulong! Makaligtas pa kaya si Manny sa pagkakataong yun? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaan subaybayan ng pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Nelia dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina
Mayra Abrihal Nanola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.